Okay? Kung susunod ka sa Diyos, hindi ka pa pwedeng manatiling ganyan ka pa rin. Okay? Change comes through surrender. Kinakailangan binabago tayo ng Diyos to become the better version of you. Proverbs 3, 5, and 6, alam niyo yan, ating bigkasin at ating basahin. Ready now. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Lord, thank you kay Pastor Fajardo, kay Sister Christy, na nagsimula ng gawain ito since 1973. Salamat, nagpatuloy, na-organize itong 1984, at ngayon po, we will celebrate the 41st anniversary. Salamat sa inyong pagmamalasakit, sa inyong pag-iingat. Wala kaming pwedeng ipaghambog at ipagmalaki kundi yung kayo po ang nag-ingat sa eklesiyang ito, sa inyo po ito, kami po yung mga kaanib at sangkap lamang, at kayo po ang siyang nag-iingat, nagpapala. At tulungan po na magkaroon kami ng ambag, magkaroon kami ng bahagi, magkaroon kami ng tinatawag na kasiyahan na yung time, talent, treasure namin ay nagugol sa pagpapaganda, sa pagpapatibay ng eklesiya na ikakasal sa Panginoon sa pagdating ng panahon. Help us na kami po, ang ambag namin, mapaganda yung bride, hindi magpapangit. Kanya magiging matapat kami, aayusin namin ang aming sarili, at lalo kaming magpapasakop sa iyo. In Jesus' name we pray, and all God people say, pakibati mo yung katabi mo, sabi sa kanya, Happy Advance 41st Anniversary. Come on, say it. Kamayan niyo po sila, please be seated. Thank you very much. Sabihin mo rin, pahabol, huwag kang matutulog. Okay? Kasi parang meron akong kilala dyan eh. Yung katabi mo, mamaya tulog na yan, nakanganga na yan. Okay? Now, kidding aside, kung sinasabi mong tagasunod tayo ng Panginoon, at walang pagbabago sa atin, and there is not a change, no change whatsoever, that would be very, very defeating. Okay? Now, I would like you to understand, halimbawa naglalakad ka sa isang lugar at ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Okay? At yung bahay mo'y napupuno na ng liwanag ng araw. Imagine for a moment na merong lalaking pumasok, matangkad, matipuno, pero pilay. Pilay. Limping. Magtataka ka. Okay? Bakit siya pilay? Yung kanyang kamay ay punong-puno ng tinatawag na kalus at magaspang sapagkat siya'y masipag. At yung kanyang katawan ay makikita mo, he's weathered of years of struggles. Okay? And I would like to tell you that that man na lumalakad, matipuno, masipag, at may mga kalyong kamay na siya'y iika-ikang ganyan, okay? Nung tinanong mo, boss, taga saan ka? Ano pangalan mo? I'm Jacob. Jacob? Yung nababasa ko sa Bible? Yung may kakambal na si Esau? Yeah. Why are you limping? Bakit ka pilay? Tanong ko sa iyo. Pag tinanong ka ng tao, bakit ganyan ang buhay mo? Bakit ka pinagpala? Magandang umaga po, Kuya Pastor Melvin Villanueva at Ma'am Helen, at saka si Hansel, at saka si Maddie yata yun eh. Hi Maddie. At saka si Kat. You see? I'm so happy that they're here. Okay? If somebody will ask you, bakit ganyan ang buhay mo? Why are you limping? Bakit meron kang scars? Bakit meron kang poklat? Bakit iba? You see? If somebody will ask you, bakit sa buong family nyo, iba kayo? Jacob's life teaches us something that we all need to hear. What is that? When we try to control everything by ourselves,
you will end up wrestling with God. You will end up wrestling with people, circumstances, at kahit sa Diyos, makikipag-wrestling ka. Sabi ko nga, ang dami ko ng problema. Tama? Makakaaway ko pa ang Diyos. Are you following me? Mahirap yan. Anong sabi ng Acts 5:38? Tignan mo ha. Acts 5:38, tignan mo. Sabi ng Diyos ha. Sabi ni Gamaliel sa mga tao na umuusig sa mga mananampalataya noon. At sinasabi ko sa inyo, layuan yung mga taong yan. Hayaan nyo sila sapagkat pag itong council ito, itong kalipunong ito, ay hindi sa Diyos at sa tao lamang, walang mapupuntahan yan. Tatandaan nyo ha, you need to choose your battle. Are you with me? Pero sabi ng 39, ngunit kung iyan, sabi ng verse 39 na, ay sa Diyos, alagad ng Diyos yan, sa Panginoon yan, hindi mo pwedeng itapon yan. Hindi mo pwedeng magapi. At matatagpo ang kaaway ka ng Diyos. Ang dami na nating problema. Ang dami na nating sakit. Ang dami na nating pinagdadaan. Tapos matatagpuan pa tayong kaaway ng Diyos. Matatagpuan pa tayong lumalaban sa Diyos. And this is the story of Jacob. His life is telling us something that when we try to control everything, when we try to control and everything in our lives, okay? Magre-wrestling tayo kalaban ng tao, kalaban ng sirkumstansya, at kahit sa Diyos. Imagine sa Diyos makikipag-wrestling ka. Ay siya. From the very beginning, Jacob wanted to get ahead. Gusto niya sumakses. Gusto niyang maging magaling kaysa sa kapatid niya, sa kahit ng mga tao. Gusto ko to, alam mo kung bakit? Imagine na nasa loob pa lang siya ng sinapupunan. Koloko yun eh. Nasa loob ng sitsarpunan na, nasa loob ng tiyan sa womb, tama? He grasped his brother's heel. Hinawakan yung bukong-bukong. Genesis 25:26. Saan ka nakakita ng tao? Okay? Nasa tiyan pa lang, nambubudol na. Okay? Verse 26, ano sabi? At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid. At ang kanyang kamay ay nakakapit sa kamay ni Esau. At siya'y tinawag na Jacob. At si Israel ay 30 taon, 60 years, nung siya ay nagkaroon ng anak. Listen ha. Imagine naging tatay si Isaac, 60 years old. Kanya doon sa mga umaasa, wala sa oras yan. Am I right? Are you following me? Imagine, how can you explain, here is Isaac, okay, 60 years old, doon naging tatay. Are you following me? Just like what I said a while ago, one touch of God's favor will change everything. Tama? Nasa tiyan pa lang, nambubudol na. Tama? Because he wants to get ahead. Ito pa. Nung lumaki na si Jacob, he bargained for the birthright. Isipin mo yung kuya sa Bible, pag kuya ka, ikaw yung unang pamamanahan. Sino mga kuya dito? Sino mga panganay? Taas ang kamay. Panganay. Okay? Ako lang, siya, 2, 3, 4, 5, panganay ha? Yung mga panganay, yan ang unang-unang tatanggap ng blessing. Are you with me? Itong si Jacob, bunso. Okay? Pangalawa, parang gusto ko na maniwala lahat ng pangalawa, parang pasaway. Parang gusto ko maniwala, ha? Bakit nagre-react ka, Megan? Hindi ko naman sinabing parang gusto ko nang maniwala. Ano ka ba? Oh. Ano sabi ng Genesis 25:31 and 33? At sabi ni Jacob kay Esau sa kuya niya, Stoy, benta mo na lang sa akin yung pagiging panganay mo. Kasi ako lagi nauutusan. Ako lagi pinagugas ng plato. Ako lagi pinaglilinis ng kusina. Ako lagi. Ako na lang maging kuya, huwag na lang ikaw. Benta mo, pinagluto kita ng masarap na pagkain. Ano sabi sa verse 33? At sabi ni Jacob, manumpa ka, isumpa mo. Okay? Anong ginawa naman ng Esau? Yung kuya. Palibasa yung kuya, walang pagpapahalaga sa kanyang karangalan, walang pagpapahalaga sa kanya tinatawag na tinanggap sa Diyos, ay bininta. Okay? Yung isa nambubudol, isa nagpabudol. Are you with me? Pag ganyan ang family mo, saan pupulutin?
Tama? Ano pa ginawa ni Jacob? He wants to control everything, ha? He deceived for the blessing. Nandaya na naman siya. Kung nasa loob ng sipunan, hinatak yung paa. Ito naman, nasa labas na ng budol. Ano sabi sa verse 19? At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako si Esau. Ginawa ko lahat ng inutos mo sa akin. Tumayo ka, ipag-pray mo ako. Okay? Kainin mo yung papaitan. Pakainin mo. Okay? Yung kansi. Kainin mo yung pinaluto mo sa akin, that my soul may be blessed of thee. Imagine, sabi nung tatay niya, ikaw ba talaga si Jacob kasi malabo na mata, matanda na eh. 60 years old naging tatay. E di paglaki niya ni matanda-matanda na, hindi na makakita. Talaga bang ikaw si Jacob, si Esau? Opo. Lumapit ka, balbon si Esau. Si Jacob hindi. Ang ginawa naman ng nanay, kakutsaba sa pambubudol, kumuha ng balat at balahibo ng tinatawag ng kambing at nilagay. Sabi ng ganun ng tatay niya, pagka kaboses mo si Jacob, pero pag hinawakan kita, parang si Esau. Pag ang nanay mo'y kakampi mo sa pambubudol, okay? Kawawa ang pamilya. Are you following me? Jacob lived a life of striving, scheming, struggling to secure na sa tingin niya, ito yung kailangan ko. I want this. Kanya sabi ko sa inyo, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Meaning, He shall crown your efforts with success. Huwag kang magtitiwala sa sarili mo kasi pag sa sarili tayo nagtiwala, mangloloko tayo. Paano mo mapapaliwanag na sa sila pupunan eh? Hinahawakan na ako muna mauuna. Anong sabi ng Hosea 12:3? Sa bahay batay kanyang hinawakan ang sakong ng kanyang kapatid at sa kang bintana nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. Are you following me? What does it mean? Maaaring nagsimula kang mali, pero hindi ka dapat manatiling mali. Di baling magsimulang muli, wag lang manatiling mali. Are you following me? Nagsimula siyang mali. Tama? Paano? Hindi ko maintindihan eh. Pinanganak pa lang. Tama? Nambubudol na. Pero sabi ng Hosea, kinuha niya ang paa ng kanyang kapatid sa loob ng sipunan at sa magitan ng kanyang kapangyarihan, siya ay pinagpala ng Diyos. Di baling nagsimula kang mali, huwag kang manatiling mali. Di baling magsimulang muli, huwag lang manatiling mali. Genesis 32:24 anong sabi? At si Jacob ay mag-isa at doon siya'y nakipag-wrestling, siya'y nakipagbuno, siya'y nakipagbuno hanggang sa magbukang liwayway. Meaning, the whole night he was wrestling. Listen, all of Jacob's life was wrestling with people, wrestling with circumstances, scheming, mandaraya, kasi he wanted something. Dahil ba sa gusto mo ng posisyon, gusto mo ng blessing, gusto mong mapansin? Am I right? Gusto mong maging magaling doon sa kalaban mo sa basketball? Okay? Na kinakailangan kang manakit? Na kinakailangan may mabasag ang panga? Are you me? Kinakailangan may mabalian kasi sinahod mo? Am I right? This is what is happening here. The truth is this. Jacob was fighting for a future that God had already planned for him. Can I tell this to you? May plano na ang Diyos sa iyo. Hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi ka dapat mainggit sa iba. God has a plan for you, designed for you, just for you. Hindi ako. Kanya sabi ko nga lagi, nung nag-uusap na kami, nung Friday, sabi ko, alam mo, mapalad ka. Ang bait ni Pastor Benny. Hindi ka sinisigawan, kami sinisigawan.
Okay? Talaga, oo, pag pinagalitan kami noon, talagang dinig mo hanggang dulo. Di nung gabi, pumunta na ako kay Pastor Benny dahil inaayos namin yung kaso doon sa New Mexico, sa Mexico, okay? Sabi ko doon sa pamilya, if you wanted to ask or to help you, okay, yung nakulong, okay, na sa DSWD, sabi ko, kung hindi pinakialaman ni Pastor Abante yan, do you think magbabago ang tenor ng tono ni Rex Gatchalian? Nang una, sinasabi ito, tapos sumunod sinabi niya, hindi po lahat ng Baptist. 2 tao lang ho yan. You see? Then all of a sudden, sabi ko sa kanya, sabi ko, tayo, dami nagtitext sa akin. Sabi ko, sige, papuntahin mo yung family. Okay? Kahapon, sabi ko sa kanila, do you really wanted to help you? Opo, punta kayo dito sa Manila para mapag-usapan natin. Sige po, saan kami pupunta? Sinabi ko kay Pastor Ben, sabi niya, 4:00 ng hapon pupunta mo. Sabi ko, hahabol na lang ako kasi may service kami. Pagkatapos ng service, tatakbo ko dyan because the whole family will be there, yung anak, yung asawa, yung biyena, yung ano, para at least mapag-usapan on how we can help. Okay? Para maayos ito. Then on Friday night, pumunta ako kay Pastor. Sabi ni Marlene, nako, Pastor, pinagalitan na naman kami ni Pastor. Sabi ko, yeah, sanay na kami dyan. Bakit? Kasi plano ng Diyos yun. Bakit? To refine me. To define me. To make me a better person. I ask you, Jacob was fighting for a future that God has already planned for him. I ask you, hindi ba yan din ang struggle mo? Bakit laging siya napopromote? Bakit laging siya nabibigyan ng first honor? Tama? Bakit siya lagi napupuri? At the time that I got saved from 1983 up to now, I'm not a favorite ni Pastor Fajardo. I'm not a favorite. His favorite is Pastor Donglo, Pastor Tony Belleza, sila. Ako hindi. Andun na ako sa gilid-gilid. Led-gilid lang ako. Basta tatrabaho ko. Sabi ko nga sa kanya no Friday, natatandaan mo? Di ba? Diyan lang ako. Sinadya ko na pumunta at ilapit ang sarili ko sa Diyos. Kahit hindi ako pinapansin. Nililinyahan ko na nga eh. Kailan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan ako hindi naging sapat? Ba't di mo sinabi noong una pa lang, ako ang kailangan, iba ang mahal? You see? Lagi pag may utusan ako, pag may blessing sila, okay? Sabi ko, okay lang ako. Bakit? I will not fight for something that God already planned for me. Ang kailangan ko, ihanda ang sarili ko para pag dumating yung promotion, pag dumating yung blessing, pag dumating yung ibibigay sa akin, ready ako. Are you following me? Paano kang magiging ready? Puro girit, inggit, galit, inis. Aalis ka. Mali. Hindi ba we push, we plan, we fight, we grab call for control? When God is simply asking us to what? Come on, help me. Trust Him. Makikipaglaban ka, makikipagdebate ka, makikipag-away ka. Ang hinihingi lang sa Diyos, huy, magtiwala ka sa akin. Trust me. Maraming bagay ang hindi mo maiintindihan. Bakit siya? Bakit ito? Ba't hindi ako? Meron din namang mali yan. Meron din namang palpak yan. Bakit ako lang? The Lord will not ask you to fight, to plan, to grab control. He asked you to trust Him. Do you trust Him? Will you rest on Him? The turning point in Jacob's life is when he wrestled with God at Peniel. Sabi niya, hindi kita pakakawalan hanggat di mo ako binibless. Magdamag na siya'y nakipagbuno. Talagang buno. At sabi ng Diyos, sige, makulit ka ha? I will bless you, but not without a price. The Lord touched the limb, yung kanyang bone dito sa hip bone. Puk! Oh. Ngayon, iika-ika si Jacob. Pipilay-pilay. Now you're blessed. Bakit? Kasi kung hindi ginawa ng Diyos yun kay Jacob, hambugero yun. Ha? Siling ko sa imo, magaling ako, tignan mo ko, ha?
Pugi na. Oh, malaking family ko. Tapos, nako. He walked away with a limp, but God gave him a new name, Israel. When God changed you, He will change everything and He will give you a new identity. Something that God desires for you. Something that God planned for you. Why Israel? Because Jacob means deceiver. You're no longer a deceiver. You're no longer the one that will pull the feet of your brother. But the one who encountered God and surrendered to Him. Kanya Israel. Nakipagbuno at sumuko sa Diyos. Ang tanong, ilan ang pagsubok at hirap ang dinaanan mo, bakit hindi ka pa sumusuko sa Diyos? Hindi ko mabitawan talaga yung alak eh. Ay sabi ko naman sa inyo, di ba, simula nung ako lumaki, alak na dahil nakikita ko ang tatay ko. Walang tigil ang sigarilyo, araw-araw yan, 3 kahan ng Salem, blue seal ang gusto niya. Tapos mahal, nung wala na siyang pera, 4 kantos araw-araw hanggang mamatay. Ako ba'y natuto doon? Hindi. Abay, tinuloy ko yung kanyang pangitain na yun. Kaya araw-araw kaming lasing. Until the Lord changed me and I surrendered and God changed my life. The lesson is clear. I think we all have problems like Jacob. We don't want to let go of the control and let God have it. Ano sabi mo? Buhay ko to, ulo ko, hila ko, puntot ko, hila ko. Di saan ka napunta? Hindi ba nakikita everything that you have right now? Yan yung in-insist mo. Yan yung pinilit mo. Yan yung ginawa mo. At ginagamit mo lang ang Diyos na parang pati mong, hindi, pinag-pray ko to sa Lord. Pero ikaw rin nasunod eh. When I realized that, fighting against God, wrestling against God, I came with empty hand. I ask you this morning, let God have control of your life. Stop wrestling to be in charge. Trust Him to write your own story. Hindi ikaw ang magsusulat ng kasaysayan mo. Hayaan mo ang Diyos ang magsulat ng kasaysayan mo. Hayaan mo ang Diyos ang magsulat ng ending mo. And I was telling Pastor Fajardo, Tay, hindi ba nakakatuwa? You're 75 years and now you're there. Kasi nung nagpunta ako sa Cebu, sabi na, hindi ka naman speaker, ba't nandito ka? Hindi ka ba natutuwa? Hindi ako speaker, nandito ako. Yung iba nga, hindi lang speaker, wala na rito. Okay? Tinawag ako mag-pray. Nakita ko yung lahat ng mga basher ko doon. Pinag-pray ko sila, Lord, salamat po sa mga to. Hindi ako nang-away. Bakit? Nung nang-away kami, saan ako dinampot? Presinto. Saan ako dinampot? Amicable settlement. I let God. And I said, Lord, thank you for teaching me. Sabi ko, Tay, di ba nakakatawa? Pagpunta ko doon, sabi nung isang Ryan na pastor, alam mo, Bishop, yung patatay mo, dumalaw sa church namin sa may Mactan. Nag-preach doon. Tapos, inabutan ako ng 200,000. Inabutan ka ng 200,000. Yung mission ko, inabutan ng 100,000. Sabi ko sa kanila, alam mo, nakakaingit kayo. Bakit? Imagine, binigyan ng 200,000. Binigyan ng 100,000. Samantalang ako, walang ganon. Hindi nga. Pero natutuwa ko sa inyo. Nasabi ko sa inyo, I'm blessed. Then sabi nila, Pastor, di ba nakita mo itong buong Cebu, malamig na? Oo. Yung tatay mo nagbigay ng 3 5-tonner na air condition. So, you know why? Mahal ni Pastor Fajardo si Pastor Gisalva. Then nagpakuha kami ng picture kay Daddy Gisalva. Sabi ni Pastor Gisalva, Elen, liya, dito. Picture kami. Sabi niya, pampira yung tatay mo. Bakit? Inabutan ako ng 200,000. Ito naman si Kit, binigyan din ng ganon. Sabi ko, I'm happy for you. Ako, I'm always on the giving end kay Pastor. Siya, he's always on the giving end sa ibang tao. Are you following me? Sasama ang loob ko.
May inggit ako? Are you following me? Ba't ganun? Sabi ko lang sa kanila, blessing ba si Pastor Fajardo? Opo. Tanong ko sa inyo ito, nasan kayo na may problema yan? Nasan kayo nung gumugulong yan? Sino lang ang naroroon? Pasay. Pero natuto ako. Kasi ngayon, blessing siya sa marami. Are you following me? Imagine, ha? Pastor Fajardo is a blessing to many churches. It is God now writing His story. Then sabi ko kay Kentol, doon na lang kami sa dormitory matutulog ni Ellen. Dormitory, ano ka? Doon ka sa Elizabeth. Kung saan ang mga speakers na tutulog. Okay. Sweet. Ang laki. Sabi ko, sige lang. Sabi ko kay Apare, total, ikaw naman nag-atid sundo sa akin. Yung tatay mo, kay Pastor Apare. Halika. Uwi na kami mamaya. Ito yung key card. Pumasok ka sa kwarto, pinalinis ko yan. Okay? Bayad na naman yan. Okay? Diyan ka matutulog. Sabi ni mama mo, ni Mel, talaga to, Pastor? Oo, diyan kayo matulog. I want you to experience the goodness of God. Napagod si Ellen kakakain. Iba yung invitation sa akin sa breakfast. Hindi ako speaker, ha? Iba yung invitation sa akin sa tanghalian, sa hapunan. Sabi niya, Dad, pangatlong buffet na to. Di wag kang kumain. Tumikim-tikim ka lang. Dahil pagbaba mo, baka lumubog ng eroplano. Kasi madami ka nang kinain. Pero mo breakfast buffet, lunch buffet, dinner buffet. Are you ready? Eh ako nakatingin lang, hindi ka talaga kakain. I'm okay. Mami, ang gabi pa ako kakain. Okay? Will I try to grab the attention? Will I be inggitero? 200,000 binigay, hindi naman na pinakinabangan, hindi naman siya na doon. You see, pwede ko mainggit, but why would I do that? Ayun me? Hindi ba mas maganda na yung tatay ko blessing sa iba? Hindi ba? Hindi ba maganda na God is writing His story? Sino ang inahayaan mong magsulat ng kasaysayan mo? Will you allow your past to define your future? Or will you allow God to write your own story? Okay? Richard Foster defines submission as the ability to lay down the terrible burden of needing to get our own way. Yun ang mabigat dyan, MJ, Russell, Michelle. Yung I want to get my own way. Gusto ko ako. Burden yan eh. You know why? Kasi lagi tayong kapos. Hindi tayo sapat. Like Jacob, we have a tough time with that. Dapat ganitong oras, nakuha ko rin. Dapat ako na eh. Dapat ganire. Jacob was trying to control his world. Pag nakakita siya ng opportunity, hihilain niya yung paan ng kanyang kapatid, nasa sisipawan pa lang, nakakita siya ng opportunity, binili niya yung birthright kay Esau, nakakita siya, niloko niya si Esau. Like Jacob, we resist God. Ayaw natin ang plano ng Diyos. Gusto natin nakikipag-away, gusto natin nakikipagbunog, gusto natin nakikipagunahan. And often it takes crisis in our life to get us change. Hindi mo ba napapansin, lalo ka nababaon? Kasi ini-insist natin yung gusto natin. He went through a process to become dependent on God. I ask you, how long have you been in the faith? How long have you been attending? How long have you known God? Okay? Hanggang ngayon, you're still trying to control and you're not dependent on God? Pagbaba ko na mag-pray doon sa service din na Pastor Kent de Salva, then sabi ko, Lord, salamat po. Then all of a sudden, sabi ni Jerry Nable, Joey Liga, Sinamil, hi. Ayun yung basher namin. Yun ang nag-ano sa amin. We are called to become fishers of men and not
congressman. Yun ang sabi, may simbahan na nagpo-post-post pa na siya nasa top 20. Kanya naman ako nagpo-post ng top 20 tayo sa PBB. Kasi I lost 85% of my staff. We lost to 85% of church group. And yet, because of that, nakapasama pa tayo. Yun ang sineselebrate ko. Nawala na tayo, pero nagiging blessing pa tayo. Sabi ko, kawain ko ba to? Kinabayan ko. Sabi niya, thank you, Joey. Wala yung kako. Pauwi na siya, hinatid ko siya sa kotse. Sabi ko, diyan ka lang, bakit? Dito sasakay yung isa. O, sige, dito tayo. Pinagbuksan ko ng pintuan. Pinasakay ko sa loob. Sabi ko, ingat kayo, ha? Yun yung basher namin. Yun yung nangaaway sa amin. Ang tanong ko, why did I do that? I give the control to God. Aasarin kita, hindi dahil inaway kita o siniko kita o siniraan kita. Aasarin kita kasi gagawin ko yung mabuti kasi pagod na akong makipag-wrestling sa Diyos. Pagod na akong magtanggol ng sarili ko. Okay? If we follow God, we cannot stay the same. Change comes through surrender. Why? We will run out of options. Mauubusan ka. Mapapagod ka. Hindi mo kakayanin kasi ang mundo, laging may bago, laging may issue, laging may ibabato sa iyo. So kung ikaw ang nagtatanggol sa sarili mo at ikaw ang gagawa, you will run out of option. Maluoy ka, mapildi ka, ay kamote. Genesis 37:7. Ano sabi? Na magkagayoy natakot si Jacob ng mainam at siya'y nahapis. Lubasang nabagabag at kanyang hinati ang kanyang mga katauhan. Siya, dito, yung flock doon sa dalawang grupo. Bakit? Makikita niya na yung hinalatak niya sa sinapupunan na si Esau. Makikita niya na yung ninakawan niya ng birthright. Makikita niya na yung kinuha niya ng blessing, si Esau. Okay? Si Esau, pinagpala. Tingnan mo ha. Si Esau, ninakawan, si Esau, dinaya, pero pinagpala. What does it mean? Hindi limitado ang Diyos sa'yo. Ayun me? Kung may kinuha sa'yo, manatili kang matapat, manatili kang magtiwala, manatili kang submissive. Okay? God allows us to reach to the end of ourselves. Dadaling ka niya sa edge. Dito, bakit? Para matutunan mo that nothing else can truly save us but Him. Yung bang Lord, nandito na ako sa bingit. Lord, tinutulak nila ako. Lord, wala na akong mapupuntahan. That's why when I came to the point that I was still down and out, sabi ko, Lord, dapat-dapa na ako eh. Ano ko, jackhammer, ipababaon mo rito? Okay? When you come to the end of your life, to the end of your rope, wala ka nang mapupuntahan. Abay, tumingala ka. Bakit? Help is on the way. You will run out of option. Tinanggal ng lahat ng Diyos ang lahat ng option na meron ako because He's teaching me to fully depend on God. Lord, Ikaw lang ang pwede kong puntahan. Imagine after 20 years of working with Laban, his father-in-law, Jacob recognized that he had worn out his welcome. Napagod na siya. Yung attitude ni Laban, nagbago. Yung kanyang mga anak, iba na. Tingnan mo sabi ng 31 ng Genesis verses 1 and 2. Tingnan mo ha. Genesis 31, 1 and 2. Okay? At narinig niya ang tinig ni Laban, yung mga anak ni Laban at sinabi, si Jacob, kinuha na lahat ng pag-aari natin. Bakit? Sabi kasi ni Jacob, sige, tatay, biyanan. Yung lahat ng mga bakang walang spot sa'yo, lahat ng may spot sa akin, ay ginawa ng kamote ito. Ha? Yung lahat ng buntis na baka, lahat ng naglilihim baka, tinapat yung mata ng bakang inahin doon sa may mga spot. So lahat ng nanganganak, may spot. Kanya tama sa mga nanay ha, na naglilihi. Kung kanino pinapakita yung mukha at mata mo, yun magkakamuka. Bakit? Ba't ganyan ang mukha ng anak mo? Diyan mo pinaglihi. Hindi ako naglihi dyan. Hindi ka nga naglihi, pero yan lagi pinupuntahan mo sa Facebook kasi inis na inis ka. Kanya kita mo, di ba? Oh, nung mga anak, yung asawa mo, nanganak ka, ha? Kamukha nung kainiinisan mo. Bakit? Kasi galit ka na nga, follow ka pa ng follow, tinitignan mo kung ano yung,
Kung sa baka pwede, sa tao pwede rin. Eh di nakuha lahat. Sabi ko nun, kinuha na, wala na natira sa atin. Verse number 2, ano sabi? At si Jacob nakita ang mukha ni Laban at nakita, hindi na siya masaya na nandirito ako. You will come to the point na ultimo yung dating mabait sa'yo, yung ultimong nag-accommodate sa'yo, mapapagod. Hindi ka iintindihin. Are you following me? When you keep on wrestling with people, wrestling with circumstances, and even wrestling with God, you will run out of option. Mapapagod tayo kasi tuturuan tayo ng Diyos na pumunta at lumapit sa Kanya lang. Hindi tayo dinesign na makipagdigma sa kapwa na mananampalataya. Ang kadigma natin, yung kaaway, sino yan? Si Satanas. Eh, pastor, kamukha ni Satanas to eh. Hindi kamukha. Hindi mo naman nakita yung mukha ni Satanas. Tama? Kaugali lang. Okay? So, ang ginawa ni Jacob, all my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. Hindi siya nagpaalam. Tumakas siya. Okay? At sa pagtakas ni Jacob, saan siya babalik? Kung saan siya pinanganak. Eh, sino naroon? Yung niloko niya, nasa sisipunan, yung kinuhanan niya ng birth, yung binudol niya. Imagine, tumakas siya, doon din siya babalik. Are you with me? You cannot escape what we do. God will always bring us there. So ito ngayon siya. He will be living yung biyenan niya na buwisit na sa kanya kasi kinuha niya yung blessing lahat kasi pinagpala siya eh. Babalik siya sa kapatid niya na kanya niloko. He was stuck between rock and a hard place. He has nowhere to run. And Jacob tried every possible solution. Sabi niya, hindi, padala natin ng regalo. Ano sabi ng Genesis 32:13? At siya'y nanahan doon sa gabi at kinuha niya at meron siyang ipinagkaloob sa kanyang kapatid na si Esau. Verse 14. 200 babaeng kambing, 20 lalaki, 20 baka. Verse 15. 30 kamelyo na inahin, 40 baka, 10 toro, 20 asna, 10 anak na yon. Verse 16. At kanilang dinala. At sinabi, papasukin nyo kami. Maglagay tayo ng space sa akin at sa iyo. He divided his family. Mauna kayo. Para pag kinatay kayo, makakatakas kami. Imagine, pauwi na siya. Nag-i-skim pa. Gumagawa pa ng paraan. Yet no matter what he did, meeting with Esau was unavoidable. Jacob ran out of option. Yung kanyang lakas, yung kanyang scheme, yung pagiging tuso niya, could not save him. Only God. Someone had said, you will never know that God is all you need until He is all you have. Dumating ako sa punto na wala na. I have no more title. I have no more position. I have nothing but God. And that's the time that I write the devotion. Imagine, August of 2014, I started writing the devotion. Today is August 2025, 11 years. Every day, I write what I go through. I put up a journal. I write what I have through, okay? Then from the journal, I make a devotion that I send to people kasi yun yung pinagdadaanan ko. Not realizing that people are having the same problem. And I say, Lord, thank you for teaching me to face reality. That is where Jacob found himself. At naniniwala ko, marami sa atin, matatagpo mo sarili mo kasi wala ka ng option kundi ang Diyos. Aalisin lahat ng Diyos yung inaasahan mo. Tropa, barkada, kaibigan, kasama, even family.
Okay? Para maintindihan natin, it is God that all we need. God allows these moments not to destroy us, but to teach us to depend on Him. I have been there. Sabi ko nga sa inyo, di ba, 2015, we're down and out, and we're feeling so low. Pero sabi ko, sige, babayaran namin to. No one wants to pay for this. A project ni Joey yan eh. I paid for 1 million. We sold something, we paid it, yan. Yan sabi ko, hindi lang ako magbibigay kasi may problema ako. Wala na akong problema. Yung binigay niyo sa aking gift, hindi ko ginastos. I paid for this, dagdag ako. Kanya kagabi, 2:00 na, nandito pa yung mga tao. Sabi ko, bigay mo nga doon sa dalawa. Sabi ko kay Rod, danawin ko, sabi ko, Rod, if ever I need you, opo, pastor, ano ka ba? Pinakilala mo ko kay Jesus eh. Sabi ko, ikaw, di ba nakausap na kita? Opo, ako po yung taga-payatas. Oh, yeah. Kanya pala payat ka, payatas. Oh, ha? Inisip ko, ano ka? Kung ikaw kausap ko, kung siya payatas, ikaw ano ka? Di ba? Ayoko nang dagdagan pa. Okay? Baka taga-albay. Ano yun? Taba ko. I gave money pa sa kanila. So, Paulo, bigay mo to kay Rod, yung engineer, at saka dito. Yeah. Napagpapa ako, sabi ko, okay lang kayo? Opo. Salamat po. Ang tanong ko sa iyo, have you learned to depend on God? Was there a time in your life that God removed everything, pero imbes na magalit, mamuhi, magtampo, magwala, you learned to depend on God? Are you allowing God to write your own story? Okay? I could imagine si Ate Loleng, di ba? Nagkaroon ng sakit, namatay yung asawa niya, then ngayon, inatake, nagkaroon ng issue, pero look at her, she's still coming to church, she's still here, she allowed God to write her own story. Ganon din si Erlinda Panyo. Okay? She allowed God to write her own story. Are you allowing God to write your own story? O ini-insist natin yung gusto natin? What looks like a crisis to us is often God's opportunity to show His power. Alam mo kung bakit di makakilos ang Diyos sa'yo? Nandun ka eh. Alisin ang sarili. Alisin ang pangingialam. At hayaan mong ang Diyos maging Diyos. Bigyan mo ang Diyos ng pagkakataon. Inaalis ng Diyos at sinasandigan natin kasi ayaw niya na meron siyang kakompetensya kasi ang Diyos siloso. He's a jealous God. He wants to get all the glory. We always say in Bisaya, sa Diyos ang himaya. Amen? To God be the glory. This story points us to a greater truth. We try to fix life on our own. Ito gagawin ko. Uutangan ko to. Pupuntahan ko to. E paano pag siningil ka ng inutangan mo? Tapos yung inutangan mo, pulis pa pala. Tapos dadaling ka sa opisina. Tatakutin ka. Pag hindi ka nagbayad, ipopos ko to. Demanda kita. To. Di matatakot ka ngayon. You're scheming. I'm scheming. We're all scheming. We think we can be good enough. We think we are strong enough. We think we're wise enough to make things right. No, we're not enough. We are always come short. No matter how hard we try, we will fall short. Hindi tayo sasapat. Bakit? Kasi sinabi nga ng Romans 3:20, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kulatin. We come short. Hindi tayo aabot kasi makasalanan tayo. Don't try to scheme. You can never be good enough. You cannot be strong enough. You cannot be wise enough to make things right. No. Kanya kailangan natin ng church, kailangan natin ng pulong sa Ginoo, kailangan natin ng alagad ng Ginoo, kailangan natin ng preaching. Anything that I have right now, every time before I go to sleep, I always tell God, Lord, pag matutulog na ako,
Okay? Sinasabi ko, Lord, salamat po. Matutulog ako. Maihiga ako. Okay? Yes, pagod ako. Yes, nahirapan ako. Pero Lord, you showed up. You helped me fought this day in silence. You helped me not to quit. You helped me to be sustained by your grace. Thank you. Like Jacob, we try to control our future. But eventually, saan tayo pumunta? Dinala tayo where all options are all gone. Wala. That's when we finally discover that God is all we need. Kanya inaalis. I always tell you, di ba? Namatay ang tatay ko when I was 14. Pag wala na magpapaaral sa iyo, saan ka pupulutin? But I made it. Not because I'm good. Because I have God. Okay? Wala akong confidence sa sarili ko. Yan sabi ko kay Joffrey, yung tropa namin sa bangkal, kasama ko lumaki. You see? Na yung tatay niya, pulis. Yun ang unang-unang nakasuntok sa mukha ko. Kasi si Joffrey, naglalaro kami, batuhan ng tubig. Yung pak, napikon, nagsumbong sa tatay niya. Yung tatay niya, ba't mo binatuyan ako? Naglalaro kami. Sinapak ako sa mukha. Kapambira ka, ikaw nakasapak sa mukha ko ah. Papatulang ko sana, kanya lang pulis. Anong gagawin mo? Reklamo ako sa barangay at sa presinto sa bangkal. Oh, pagdating ko, siya yung desk officer. Paano ko magre-reklamo? Ah! Eventually, because of the Lord, nawin ko sila sa Panginoon, sabi niya, anong balak mo sa buhay mo? Nag-aaral ako sa manpower. Yun yung test na ngayon. Ba't doon ka mag-aaral? Anong alam ko? 1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. Wala akong alam, Geoff. Marunong ka bang mag-memorize? Siyempre naman. Yung kantangang, ikaw ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Gusto mong pakantayin ko pa iba? Oh, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. O di ito gawin mo. Ano yan? Ito yung answer sheet ng exam sa TUP Taguig. Okay. Minemorize ko, nilagyan ko ng tono. Bese FDD. Kanya pag yun pa rin, Rene, ang entrance, 97 pa rin ako. Okay? Nakapasok ako. Kanya lang wala akong alam. Hindi ko akalain. Yung mga classmate ko pala, mga scholar. Ay, kamote. Valedictorian, salutatorian, first honor. Samantala ako, bulok-doktorian. Doon na ako nakakilala sa Panginoon. Nag-effort ako. Sabi ko, saan ka magaling? Sa math, turuan mo ko. Hindi ako nahiya. Saan ka magaling? Chemistry, turuan mo ko. Ikaw, algebra, turuan mo ko. Ikaw, English, turuan mo ko. Ako yung unang pumapasok, ako yung huling lalabas. Nagpaturo ako. Bakit? Tanga ako eh. Pero nung graduate ako, top 3 ako sa electrical. Bakit? Hindi dahil nangopya, kundi kinuha ko lahat yung talino nila. Okay? Kanya sabi ko nga, kami ni Preacher Rene, hindi pa kami graduate, second year college pa lang kami. May mga trabaho na kami. Hindi kami naghanap ng trabaho. Kami hinanap dahil magaling. No! Because we allow God to change us. Hindi mo masarap na testimony sa nanay mo yan, na ikaw yung dating pasaway, ikaw yung dating sakit ng ulo, ikaw yung lagi nasa presinto, ikaw yung lagi nasa barangay na nireklamo, pero ngayon blessing ka. Bakit? Kasi hindi ikaw nagbago, binago ka ng Diyos. Will you allow God to write your own story? But here's the good news. We cannot do for ourselves what God has already done through Jesus Christ. Ano sabi ng Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos. Kanya kung hindi ka paligtas, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit o impyerno. Langit pag ligtas ka, impyerno pag hindi pa tinanggap si Kristo ang tagapagligtas. Jesus took our place on the cross. Siya yung humalili, siya yung nagbayad ng utang na ako yung magbabayad.
He paid the penalty of our sin with His own blood. At siya'y nabuhay maguli mula sa mga patay, conquering sin and death. Anong sabi ng Romans chapter 5:8? At ipinakita niya ang kapag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan, barubal, salbahe, nambubudol, nagmumura, lumalaban sa magulang, lapastangan, minahal ka ni Kristo nung salbahe tayo. Ano sabi niya? Christ died for us. Namatay siya para sa atin. Nung maintindihan ko to, ew! Yung tatay ko, pinamigay ako, yung nanay ko, nagsawa sa akin, pero ang Diyos, hinabol ako. Am I right? Saan ka pa makakita ng ganyan Diyos? Tama? Minahal ka niya nung ikaw ay napakasalbahe. Kanya ba't hindi mo ibigay yung puso mo sa Panginoon? When we put our trust in Him, we receive forgiveness. You will have a new life. You will have eternal hope. Kanya hindi ka dapat lugmok, hindi ka dapat balisa, hindi ka dapat aligaga, hindi ka dapat tormented. So the lesson of Job is this. When you run out of options, turn to the only one who can save you. Not President Marcos, not President Digong, not the congressman, God. Am I right? God. Stop wrestling for control and surrender to Christ. Bakit? Salvation is not about what you can do. Salvation is about what Jesus already did for you. Kung niligtas ka niya, namatay siya para sa iyo, ba't hindi ka na magbabadyan? Kanya nung maintindihan ko to when I was 1983, hindi na ako umalis. I started when I was young, 19 years old. Now I'm 61, okay? And I'm still here. I'm still serving with my time, my talent, treasure. And I'm always telling God, Lord, I'll show to you how I love you. I'll show to you that you're my person. I'll show to you that you're important to me. Bakit? Niligtas niya ako eh. Ano sabi in Ephesians 2:8 and 9? Sa pamagitan ng biyaya kayo naligtas. Hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob, regalo. Ano sabi na verse 9? Ito'y kaloob para hindi ka magyayabang. Ang tanging ginawa lamang natin para maligtas, ano sabi in Romans 10:9? Sapagkat kung ipapahayag mo ng ibibig at maniniwala yung puso na si Kristo'y binuhay mula sa mga patay, maliligtas ka. Verse number 10, sapagkat sa magitan ng puso sa pananampalataya, itutuwid, ginawa ang pagpapahayag sa bibig ay kaligtasan. Sabi ng 13, ang sino mang tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Jesus came to do for us what we can never do for ourselves. So kung niligtas ka niya sa kaligtasan, pinatawad ka, sinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ba't hindi mo ibigay yung control sa buhay mo? Ba't hindi mo ibigay yung control ng Diyos sa buhay mo, sa trabaho, sa pamilya, sa anak, sa relasyon? On the cross, He bore our sins. Kinuha niya yung punishment. Siya yung gumawa ng paraan para makabalik tayo sa Diyos. And when we face God in this life, we face Him as Savior. Pero pag tinanggihan mo siya, if you reject Him, one day you will face Him as a judge. Actually, hinatulang ka na eh. John 5:24, ano sabi? Katotohanan, sinasabi ko siya, yung nakinig ng aking salita at naniwala sa Kanya na nagsugo, na akong namatay, nalibing, na may buhay na wanggan, at pagka hindi ka na pupunta sa kapamakan kung di ikaw ay lumagpas mula sa kamatayan papunta sa buhay. Darating ka sa punto that you will run out of option. Sasagarin ka. That is where exactly Jesus will meet us. On the cross, Jesus became the only one option that we have sa forgiveness and salvation. When we come to the end of ourselves, makikita mo, we will find that He is the truly one that we need. What looked like a crisis sa iyong puso, sa iyong buhay, it's not a crisis. It's an opportunity to bring us closer to God, to surrender, and to show His grace sa buhay mo. Na pag may nagtanong sa'yo, bakit ka gaika-ika? The Lord changed me. But hindi ka na ito may nauso sa TikTok. Babae. Tapos may lalaki, AI, hahalikan ka. Pag hindi mo asawa yan, immorality yan. May nakita ko. Sabi ko, shh! Binura naman, binura.
Pinura agad. Sorry po, pastor. Hindi porket uso sa TikTok, gagawin nyo. Ayun me? Meron tayong pamantayan. Am I right? Baka mamaya, maganda to. ayun. Yung mga kapae, pogi. Shh! Sinita ko. Tinanggal ko na po, pastor. Siguro tinignan niya kung sisitahin ko siya. Sinita ko talaga. Binura naman agad. Okay? We ran out of option. Number 1. Pangalawa, whether you like it or not, we will face God alone. Isang araw, wala kang asawa, wala kang bana, wala kang anak, wala kang tropa, wala kang barkada, wala kang pastor. Ikaw lang at ang Diyos ang haharap. Hindi sa judgment seat, ha? No. Sa lupa. Okay? There will come a time na dahil sa buhay tayo, mahal tayo ng Diyos, dadaling ka niya sa posisyon na ikaw lang at ang Diyos. Genesis 32:24. And Jacob was left alone. Siya'y naiwang mag-isa at nakipagbuno siya sa lalaki hanggang sa pagliwanag ng araw. Pag lagi mong pinangungunahan ang sarili mo, the Lord will bring you to the point. It's just you and God. Walang magtatanggol sa iyo. Wala kang makukuhang magte-testimony. It's just you and God. In the quiet place, God will strip everything. You will be stripped of distractions, and we will finally confront the one who are before a holy God. Haharap tayo. Kanya wag mong hayaan na magkakaroon ka ng performance sa stage, magkakaroon ka ng pagtugtog, ng pag-awit, tapos wala kang personal intimacy. Do you still read the Word of God because it is a love letter coming from God? Do you still pray? Do you still use your time, talent, treasure to serve God? Kasi nakatingin si nanay, kasi sisitahin ka ni Boreng, kasi meron kayong kailangan i-report. The Lord will put you to the situation that you will be just you and God. Sooner or later, God will bring us to a personal encounter with Him. And when Jacob was left alone, siya lang, no one else to turn to, he finally came face to face with God. And he wrestled with Him all night. At ito ginagawa natin. You know what we're always doing? We turn to God when we're desperate. Lord, pagod na po ako, Lord. We turn to God when we need something. Lord, matatanggal na ako sa trabaho. Lord, yung anak ko po pasaway. Lord, wala na akong pera. Lord! Pag may problema na, when we need something, Lord, ba't hindi ko maintindihan? Ba't tuloy-tuloy, sunod-sunod, bumubuhos, nalulunod na po ako, Lord? We come to God when we're afraid. Lord, I'm afraid, I'm petrified. Lord, please help me. We come to God when life has spun out of our control. Hindi ba maganda? Hindi ka gaya ng kamag-anak mo. May kamag-anak ka, di ba? Tatawag lang kasi manghihiram. May tumatawag lagi sa akin. Pag tumawag to, nakita ko na, hindi ko na sinasagot. May mga label na eh. Pahiram, pautang. Para hindi na tumawag, uunahan ko na. Are you me? Ito na mga kaya ko. Pasensya ka na. Dahil alam ko tatawag eh. Unahan ko na. Babayaran kita. Hindi na ako umaasa doon. You know why? Mas gusto ko yung ako ang tumutulong kaysa ako tinutulungan. Are you me? Mas gusto ko yung dadalaw sa ospital kaysa ako dadalawin. Are you me? Kung ako nasa ospital, tatawanan pa ako nun. Ako nang dadalaw. But here's the truth.
We don't come to God to fit Him into our own agenda. Lumalapit lang tayo sa Diyos kasi gusto natin siyang ipasok sa gusto natin. Lord, pwede ba upakan mo to? Tinira ako nito eh. Ha? Lord, pwede ba? Lord, bakit ganun? Inupakan niya na ako, hiniya niya na ako, tapos siya pa'y sumasakses. Alam mo kung bakit? Ginagawa mo yung ayaw ng Diyos. We must surrender to Him. We must surrender to His plan. God deeply cares for our needs. Pero tandaan mo, hindi mo siya pwedeng ma-manipulate. Hindi mo siya pwedeng madadala sa, Lord, di ko manahawa sa akin, Lord, oh. Oh, naiyak na nga ako, Lord, oh. Si Lord yan! Lord, nakita mo, sinaktan niya ako, Lord, nakita mo, di ba? You cannot manipulate. He is God, not our servant. Jacob learned at night that we must also learn. When we face God, we face Him on His terms, not ours. Ang gusto lagi natin tulong yung pabor sa atin, tama? Pero wala kang inalis. Wala kang binago. Wala kang isinuko. Wala kang isinurrender. Am I right? Pag lumapit ka sa Diyos, His terms, not mine. His way, not my way. His time, not my time. Randy Alcorn said, brokenness is more than just a periodic times of intense emotional experience. It's an ongoing sense of inadequacy. Ito yung mararamdaman mo. Hindi yung emotional experience. No. Yun ongoing, Lord, hindi ako sapat, hindi ko kayang palakihin ang family ko, hindi ko kayang mahalin ang asawa ko, hindi ko kayang patawarin yung boss ko, hindi ko kayang, Lord, pagod na ako. Pagod na ako. Inadequacy. When I come to the point that I face life difficulty, when I cannot know how to fix things, kahit na sarili ko, it is a much needed reminder that He is the vine, I'm the branch. And apart from God, I can do nothing. May problema ka na, lumalayo ka pa. You know what I did? For 42 years, may problema ako, wala. On time ako sa church. Gusto ko ako yung unang nada dyan, maliit pa yung simbahan, magpapakanta, okay? Kakanta. Sabi ko nga nung Friday, alam mo nga ako, si Ninang, sabi niya, maganda daw yung boses ko, modulated. Pinakanta ko sa choir. Tapos sabi niya, Joey, bass ka. Opo. Tenor yun eh. Pasensya naman, katabi ko to eh. Joey, bass ka. Bakit po? Alto yun eh. Lumayo ako. Joey, soprano yan. It's all about the bass, about the bass, about the bass. Ano sabi niya? Mag-usher ka na lang. Sabi ko nang, hindi ko makakalimutan yan. Pinag-usher mo lang ako kasi hindi ako pwede sa kantahan. Pero hindi ako namuhi sa'yo. Bakit? I know my place. Are you following me? I still serve. For 42 years, 42 years, I still go to them. I still come. When Jacob finally surrendered to God, God blessed him and gave him a new name. At binago niya yung buhay niya. The same is true to you. Always go back to God. Wala kang ibang pupuntahan. Hindi barkada, hindi tropa, hindi kaibigan. Kasi ang tao magbabago. Napansin ba yung dating tropa mo? Ngayon inis na. Yung dating ikaw ang tumutulong, ikaw ngayon ang mga ngailangan ng tulong, hindi ka tinutulungan. Ikaw pa i-chismis, tama? Why? Because God is teaching you, man will always fail but not him. May good news man o wala, may healing ka man o wala, always pray. Always pray. If God will be the center of your life, everything will be better. Hindi ka maliligaw. Okay? Make Him the center. Pag siya ang center ng family mo, siya ang center ng business mo, siya ang center, okay? Na pag kumita ka, God will bless you. Sabi ni Moses, you remember natin, Pastor, andito na po ako, dito po tayo mag-chat. Bakasyon po ngayon. Nanonood sila.
Wala pong kita si mama kasi teacher po siya, wala po siya, kanya nagsusurvive lang kami. Sabi ko, kung ano man ang pumasok sa inyo ngayon, maliit o malaki, honor God. Just honor God. Okay? Malayo ka lang, hindi kita mapupuntan. Walang Wilson Ong at saka Nelia Ong na magpapaalaga sa iyo. Walang Joshua. Ikaw lang at ang mama mo, pero masaya ako kasi magkasama kayo. Opo, pastor. Sa akin sinasabi ng bata, pastor, ito po sitwasyon namin, ito po ang kalagayan, pero okay lang po, tumatayo po kami. Nakapag-enroll na rin po ako sa college, ito na po ang kurso ko, to. Di ko nga po alam kung ba't ito kinuha ko eh. Sabi ko, wala akong masasabi na, basta padayon lang. Okay? Tuloy ka lang, ha? Thank you po, pastor. You will understand your purpose. Yung darating ka sa punto mo, sasabihin mo, Lord, ikaw na bahala. Dumating ka ba sa punto na yan? Lord, ikaw na bahala. Magsasubmit ako sa iyo. Hindi ko na igigit yung gusto ko. Hindi na ako makikipag-away. Hindi ko na aawayin yung mga taong ginagamit mo para ilinisin ako, para maturuan ako. Lord, ikaw na bahala. And every time when I see, when what I do seems not enough, after doing my best, Lord, ikaw na bahala. Hindi mo nakita, tinutulungan mo yung asawa mo? Binibuild up mo siya, tapos lagi kang kulang, tama? Masisigawan ka pa. Ba't ito ulam? Ba't ganyan ang luto? Ba't ganito? Ba't nasaan ang pinadala ko? Okay? Darating ka sa punto na hindi mo makukuhang masupisyente yan kasi bilang tao, kapos tayo. Kanya if you do your best at kulang ka pa rin, sabi mo, Lord, ikaw na bahala. For the battles that you could not win, Lord, ikaw na bahala. You see? May 12, doon kami sa Santa Ana. Sabi ko, Tol, punta kayo dito. Bakit? Something is wrong. Punta kami. Nakita namin si Pastor Abante, nakatayo, nakupo sa may pulpit. I just embraced him. I said nothing. I knelt down. Mamayang konti, si Pastor Benny, nagpatirpa. Lumalabas ang result ng butuhan. Talo siya. Finally, the last count, he lost. Then all of a sudden, speaker called up and said, Bishop, ano nangyari? Naka-loudspeaker siya. Tara, tawagan ko Comelec. No. The Lord is teaching me something. Let it be. We knelt down. Wala siyang sinisi. 1 week later, Monday, we're having dinner. May sunog. Kung saan siya natalo. Puntahan natin. Doon tayo natalo eh. Di ba maganda? Natalo ka, puntahan natin. Tulungan natin. Christ like this. Pumunta. Tumulong kami. Laki ng sunog, 315. 30 minutes, andun na yung tulong, andun lahat. Then all of a sudden, 2 days after, may tumatawag sa kanya. Boss, yung nakalaban mo, naturalized citizen yan. Sinerf namin. Only natural born can run Senate and Congress. Naturalized, local. Gobernador, bise, bukal, lahat. The problem is, where can we get the evidence? Last year, he made a privilege speech against some people. Pinagalitan, ilumapit sa akin. Sabi ko, ayusin natin to. Sabi ko, ito ho yan, naayos. Naalala namin, tinawagan namin, ay oo, boss, naturalized citizen. Ibig sabihin, hindi siya second runner-up. Disqualified yung nakalaban niya. Kasi, hindi siya dapat tumakbo. End. Wala nang pupuntahan. And then binakal happened. Alam mo kung bakit? I saw him to the end of his rope. Walang mapupuntan. Then he said, during the sauna, Joey, mag-preach ka. Saan? Bukas. Bukas? Thanksgiving. Sakit ng ulo ko. Sige. Then I preach. You know why? BP lost. Kasi kung nanalo siya, 130 ang aking barangay captain. 40% ako. Inalis ng Diyos lahat yan. God put him down to remember that God is the source.
Then lumabas yung ab initio. He was not second runner-up. He's the only candidate. Kanya nagkaroon ng pinroclaim yung kalaban niya June 30. But it was found out that he is disqualified. So nagkaroon ng interruption between June 30 hanggang July 8. Kanya lumalabas ngayon, first term niya. Dapat last term niya na. Kasi nagkaroon ng interruption. That is what is happening. Sabi niya, Joey, that's what I'm saying. Sabi niya, alam mo, I'm so happy that the Holy Spirit laid upon me na ikaw mag-preach. Pinakita mo sa amin yan. Sabi ko, I saw it and I heard it and this is what I'm saying. Inalis ng Diyos lahat ang asa natin para hindi tayo magyayabang. Para bakit? Sa Diyos ang himaya. Dumating ka ba sa punto na inalis ng Diyos lahat ang asahan mo? Para matutunan mo ang Diyos ang kailangan natin? Okay? Why don't you say, I simply trust to you things that I cannot control. I leave it up to you. Please, take control. Lord, ikaw na po ang bahala. Can you say that? Lord, ikaw na po bahala. Say it. Isipin mo yung problema na meron ka. Isipin mo yung patuloy na kabigatan na meron ka. Isipin mo. At ngayon isigaw mo, Lord, ikaw na po bahala. Say it. Do you believe that? Each of one of us must one day stand before God alone. Not with your family, not with your friends, not with your achievements. Lord, ang dami kong natanggap. Isa ako sa pinarangalan sa 41st anniversary ng church. Isa ako sa tumanggap ng most good soul winner. No. Not family, not friends, not with achievement. Just you and God alone. The question is this. Will you still be wrestling? Or will you surrender? Lalaban ka pa? Or you will say, Lord, I surrender all. Ginawa mo na lahat, di ba? Inaway mo na kapatid mo, inaway mo na ibang tao, nakipagsagutan ka na, nakipag-away ka na, nag-post ka pa, nag-recruit ka pa ng mga taong magagalit to sa kagalit sa'yo, nag-recruit ka pa ng mga taong ayaw sa'yo, tama? Lahat na ginawa mo. Why are you still wrestling with people? Why did you say, Lord, ikaw na bahala? I surrender. God is God and we're not. John 15:5, ano sabi? I am the vine and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Like Jacob, every person must face God alone. When it comes to judgment and eternity. E di ngayon palang ayusin na natin. Ngayon palang isuko na natin. Am I right? Baka akala mo, kasalanan lang yung panonood ng porn, ang kasalanan ng pagbumura, kasalanan yung gluttony is a sin also. Alam mo yung gluttony? Yung busog ka na, lumalapang ka pa. Yung matutulog ka na, tama? Nagpa-order ka pa ng tapa dyan sa kanto. Tama? Tapos magtataka ka, why am I getting fat? Matutulog ka na. Ngumunguya ka pa. Tapos sabi mo, kanya nga may chopstick eh. Para sa chopstick, para isaksak, para siksikin yung kinain ko. Gluttony is a sin. Taking good care of your health is a priority. Bakit? Pag nagkasakit ka. Are you with me? Mahal magkasakit. Okay? Mahal. Romans 14:8, whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Whether we live and therefore or die, we are the Lord's. Verse 9, for this end Christ both died and rose and revived. Bakit?
para siya'y maging Panginoon ng buhay at ng mga patay. Verse 10, bakit mo husgahan yung kapatid mo? Sabi ng verse number 10. Okay? Bakit? Bakit ikaw pinawalang halaga mo yung kapatid mo? Okay? Bakit ang trato mo sa kanya basura? Ba't ang trato mo sa kanya walang kwenta? Lahat tayo haharap sa Diyos, sa judgment seat. Verse 11, nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, at lahat ng tuhod ay luluhod sa akin at bawat dila ay magsasabi ng katotohanan sa Diyos. Verse number 12, kaya ang bawat isa ay magbibigay sulit sa kanyang sarili. No one can escape God. Akala ba kaya mong tumayo sa Diyos? Yabang mo. Okay? Mabigat ang kamay ng Diyos. Bakit? Naranasan ko yun eh. I tried to control. I tried to fight until God taught me, hey, don't wrestle with me. You will not win. Surrender. Ano hindi mo sinusurrender sa Diyos? Bisyo? Papatayin ka niyan. Galit? Papatayin ka niyan. Puot? Papatayin ka niyan. Surrender. Surrender. Okay? Ano sabi ng Diyos? Proverbs chapter 6, verse 19. Tingnan mo ha? Verse 19. Proverbs chapter 6. Tingnan mo. Bakit kapag papalain kung ito ang ating linyahan? Okay? Oh, ano sabi? Verse 16 mala. 16. Ano na bagay? Galit ng Diyos. 7 karumal-dumal sa Kanya. Verse number 17. Ano yan? Proud look. Kala mo kung sino to. Kung alam ko, lihim mo. Ano pa? Sinungaling na dila. Ano pa? Yung kamay na madali na gumawa para dumanak ang dugo. Verse 18. Puso na gumagawa at kumakata ng maling akala. Ano pa? Mga paa na matulin magchismis. Pag sa soul winning, ang bagal mo. Pag mangmarites, ang tulin mo. Verse 19, ano pa? Mga bulaang at sinungaling na nagsasalita ng kabulaanan. Ano pa? At naghahati-hati ng eklesiya. The Lord will never bless a person na gumagawa nito. Kanya inayos ko yung sarili ko. Lord, turuan mo kung ang gawin ko, yung pagpapalain mo, hindi yung kamumuhian mo. The choice is ours. Will we keep wrestling with God? Will we keep insisting your way, my way? Or we surrender like Jacob and let Him change us forever? Igigit mo pa yung alitan, yung galit, yung puot, yung inggit. Igigit mo pa rin yung lifestyle na hindi pagpapalain ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, 42 years ago, nung maintindihan ko to, hindi ko na iniwan si pastor, hindi ko iniwan tong church. Is pastor part of perfect? No. Is the church perfect? No. I keep on coming. Aagahan ko, I want to be the first one to be here. I want to be the last one to leave. And I will use my time. I've been serving. Naglilinis ako, nagre-repair ako, gumagawa ako. Sabi ko nga to sa engineer ka pala, ka pala. Opo, ako rin, kanya lang. I have been out for the industry for 38 years. I cannot even imagine. Dati yan, nahawakan ko pa yung mga wire na yan eh. Kaya ko yan, nasa napukor ako. We're producing everything. Ayo, yung lineman, nasa poste ako. Pero ngayon, 61 na ako. Parang natatakot na ako sa mga spark. Pero okay lang. Sabi ko, thank you sa iyo ha. Ayusin natin to. Ang tanong ko sa iyo, will you allow God to change you? If we keep wrestling, mapapagod ka. Kapoy ka. We will remain weary. We will remain restless. We will remain broken. Kasi alam mo kung bakit? Pinipilit mong mabuhay sa sarili mong lakas. Kanya ka lang man lumalakas dahil sa cobra. Sa sting.
Kanya ka lang lumalakas kasi nagkape ka. Ha? Double espresso para mulat ang mata mo. Okay? Pero wasak ang liver mo. Right? But if we surrender to God, we will experience peace, freedom, and new identity with Christ. Jacob walked away from that night with a wrestling with a limp, but also with a blessing. Pinagpala siya. Ano sabi sa verse 25? At nung makita niyang hindi siya mananaig, hinipo ng Diyos yung kanyang thigh at nawala sa joint. Verse number 26. At sinabi ni Jacob, pakawalan mo na ako for this day. Sabi ni Jacob, ay hindi kita pakawalan except you blessed me. Verse 31. And he passed over Penuel, and the sun rose upon him, and he halted his thigh. What does it mean? The word halted means he was limping. Limping. Because of encounter with God. Jacob walked into that night strong, self-sufficient, determined to control life, his life. Pero pagkatapos ng encounter, he walked out limping. Bakit? It is a mark of his forever encounter with God. The limp was not just a wound. It was a reminder na yung kalakasan niya could not win the blessing. Only God's grace could. His limp was a reminder of his weakness. But God gave him a new name, Israel. A reminder of God's strength and grace. Pag tinitignan ka ng tao ngayon, ano sabi ng tao sa iyo? Wala na yan, naghiwalay na sila. Wala na yan, wala nang trabaho yan. Wala na yan, bagsak yan, bobo yan, walang pag-asa yan. Pero bakit nagtagumpay ka? Kasi pinilay ka ng Diyos. Para yung kasaysayan mo ang mapupuri ang Diyos. Who is writing your own story? Who's writing your story? The limb symbolizes brokenness before God. Jacob could no longer rely on his own power and schemes. Dependence on God, every step he took reminded him, Lord, kailangan kita, ikaw na po ang bahala. A change of identity from Jacob to Israel. From Jacob the deceiver to Israel, the one who prevailed against God. True surrender. A testimony for others. People who saw him limping, alam nila, God touched Jacob. For us, Jacob's limp is a picture of salvation and Christian life. We come to God in our strength, but in our weakness. Stop wrestling to be in control. Surrender to God. Our limp may be a scar. Pinahiya ka. Pinapaalala sa iyo, oy, pumalpa ka dati. Pataway ka eh. Wala kang direksyon eh. Pero hindi mo nilabanan, tiniis mo, because those are signs that God has changed us. Ano sabi ng 2 Corinthians 12:9? And he said, my grace is sufficient for thee. Sapagkat ang aking biyaya ay sapat. Ang kalakasan ako'y sapat. Ano sabi ni Paul? Kanya ako'y magmamapuri sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan sa ay manatili sa akin. In the same way, when we surrender to God, He will give you a new life. The old one of striving is gone. A new life of trusting begins. And I close with this. Darating ka sa punto ng buhay mo na masasabi mo, behind my kaya ko pa, there sometimes pagod na ako. Behind your smile, andun ang sipag na hindi nakikita ng mga tao. Behind your okay lang ako, tiredness that you just hide. Pagod ka na eh. But admitting your weakness to God is admitting you need His strength. Guys, you can run to Him. At kahit di man nila alam ang lahat ng pinaghihirapan mo, bilib ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Bakit? Nagpapatuloy ka pa rin. Huwag kang susuko.
God said, I will bless his life in the latter days. Huwag mo nang tignan yung simula mo. Ang tignan mo, paano ka magtatapos. God promised to bless your latter days. Tama? Paano pagpapalain na umiiwas ka, nang iwan ka, tumigil ka? Can you say this? Oo, pagod ako. Say it. Pero hindi sayang ang pagod ko. Kasi binago ako ni Lord. Come on, say it. Lahat ng ladies, read it. Come on. Lahat ng men, say it. All of us, say it. Pagod ka na? Huh? We will run out of option. We will face God alone. Mapapagod ka sa kakaplano. Why don't you stop wrestling and stop surrendering to God? Dapat magkaroon ka ng heart transformation. Yung pasaway, blessing na. Yung unprofitable, profitable na. Yung irresponsible, responsable na. Yung lasting, pure na. Yung bakla, lalaki na. Yung tomboy, babae na. Yung fearful, matapang na. Yung nagnanakaw, giver na. Yung demanding servant na. Yung galit, peacemaker na. Yung complainer, thankful na. Yung palaupo lang, nagsaserve na. Surrender is not losing. It's gaining. We give up the control, God gives us a blessing. Surrender your life to God. And say, Lord, I surrender to you my life. I will not resist anymore. Oo, pagod ako. Pero okay lang kasi binago ako ng Diyos. If I will insist my old way, marami na ako sinapak sa Cebu. Kanya lang. I will not insist. I would rather be a changed person because of God than I will still be the same old person na mumurahin kita, aawain kita, sasapakin kita. Ayaw ko na yun. I would like to surrender to God. Doon na kami lumaki. I'm tired of that. Lord, your will, not my will. Your way, not my way. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Lord, help us to understand that if we follow you, we cannot stay the same. Mapapagod kami because we'll run out of option. Mapapagod kami because we will face you alone. Lord, behind our kaya ko pa, ang totoo, pagod na po kami. Sa likod ng aming mga ngiti, pagod na kami. Sa likod ng okay lang kami, pagod na kami. Pero Lord, salamat. Pag inamin namin ang kahinaan namin sa iyo, inamin namin na kailangan ka namin, tulungan mo kami. Yes, napapagod kami, pero hindi sayang ang pagod namin kasi binago mo kami. Lord, I come to you not in our strength but in our weakness. We have past. We have scars. We have failures. But we have you. Change us, Lord. We surrender everything to you. Will you come at the altar now and say, Lord, help me. Dito po sa altar. What are the things that you need to surrender to God? Ano yung lagi mong pinakikialaman? Ano yung lagi mong sinasabi, Lord, wag ito, ha, iba na lang. Why don't you come to God and say, Lord, help me. I surrender to you my attitude, my power, struggle, and everything. Lord, I'm sorry for being surrender to God.
I want you to go to your family and pray as a family. Come to God and say, Lord, I surrender everything to you.